ipasok ang insurance ng sasakyan sa insurance company na umano'y hawak ni Dause. Ang nangyayari, sa ayaw at sa gusto ng tao, pag sinabi nila na doon papasok, doon papasok. Karapatan na itanggi ni Mr. Dause ang mga akusasyon laban sa kanya. Pero anumang pagtanggi ang gawin niya, kumpleto naman sa dokumento at video ang mga reklamong inilapit sa News 5. Erwin Tulfo, News 5, Pinakabataan. Yan po ang unang story namin dito sa aksyon at expose at aksyon. At amin pong makakausap bukas nga itong si LTO Chief Torres para ilapit itong reklamo ng mga insurance company sa kanya para magawa na ng aksyon at solusyon itong problema dahil ginagawang negosyo ng hepe doon ng LTO ang nasabing tanggapan. Nakikiusap ang Bangko Filipino sa kanilang depositors na maghinay-hinay muna at intindihin ang kanilang sitwasyon. Pero ang depositors dismayado na. Ikatlong araw na kasing sarado ang bangko. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Sarado pa rin ang mga branch ng Bangko Filipino para sa mga depositor. Kaya naghihintay pa rin sila kung kailan nila makukuha ang kanilang pera. Sa branch sa Kalentong sa Mandaluyong, pinagbibigyan ng withdrawal slip sa mga depositor ng umano'y manager ng bangko. Pero di pa rin naman sila makapag-withdraw. So walang humaharap kaya naghihintay pa rin kami as hanggang ngayon kung ano yung sasabihin ng mga officer in charge dun sa bangko. Sana naman, ibigay naman sa amin yung kaunting natitira namin kasi kailangan na kailangan namin ho yan. Di tulad kahapon, nakataas na ang bakal na gate ng main branch sa Makati. Pumapasok pa rin ang mga empleyado na nangangamba dahil nakakatanggap na raw ng death threats mula sa mga depositor. Paliwanag ng management. Habang bukas kami, gusto kong ipapaliwanag na hindi pa rin kayo pwedeng mag-withdraw dahil hindi pa ina-aproban, hindi pa ina-aksyonan ng BSP yung aming application for an emergency loan. Dagdag pa ni Yasay, hinihintay pa rin ng bangko ang susunod na hakbang ng Bangko Sentral. Wala pa rin daw itong ginawa para bawiin ang umano'y paninira nila sa bangko na siyang ugat ng bank run o sunod-sunod na withdrawal ng mga depositor. Dahil daw dito kaya sila naubusan ng pondo at napilitang magsara. Kaya kami naghihirap ngayon dahil hindi sa amin, hindi dahil minimismanage namin yung Bangko Filipino, kung hindi dito sa paninira na ginagawa ng Bangko Sentral laban sa amin. Gerard de la Peña, News 5. Itinanggi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga paratang ng umano'y paninira nila sa Bangko Filipino. Isinailalim na nila ngayon ang bangko sa tinatawag na receivership. Ibig pong sabihin, ipinasara na nila ang Bangko Filipino at hawak na ito ngayon ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Hindi raw kasi makapagbayad ang bangko ng kanilang liabilities o mga obligasyong bayarin at wala na silang sapat na pondo para magbayad. Aabisuhan daw ng PDIC ang depositors ng Bangko Filipino sa kanilang dapat gawin. Ganadong-ganado rin at tila hindi naubusan ng lakas si pound for pound King Manny Pacquiao sa kabila ng matindi niyang training sa Baguio para sa laban nila ni Sugar Shane Mosley. Ikwento mo, Romel Lopez. Sa bitaw pa lang ng suntok at gilas ng galaw, masasabi mo ng porsigido ang pambansang Kamoo. Maging ang 15 kilometrong matarik na takbuhin sa Santa Lucia, tinapos ni Pacquiao sa loob lang kulang-kulang 30 minutos na di pangkaraniwan sa kanya. He did it faster and he did it longer. And again, it's good for him. It's good for him to see that now because then later on when the training really does get hard and we say take a day off, he'll take the day off. Because he knows that the next day he'll be able to be more efficient in his training. Pero ang Team Pacquiao, pinaghihinay-hinay muna si Manny para hindi masobrahan. Lahat kami na sorpresa sa next week. So start na yung training ng pati yung mga sparring. Maganda papakita natin sa laban pagdating. Ang malinaw, hindi basta-basta lang ang turing ni Pacquiao kay Sugar Shane Mosley. Ang sunod niyang makakalaban sa Las Vegas sa Mayo 7. Nagsasanay rin si Manny sa taktika ng agresibong pagkatake sa kanya, gaya ng ginawa ni Antonio Margarito na nagpakabas sa Marani. Pero sa halip na matakot, Para sa akin, mas madali sa akin yung kalaban na nakafocus sa body shot kaysa kumpara sa yung mabilis, tumatakbo.
Dagdag pa ni Manny kung bakit siya ganado sa pagsasanay ngayon. Maraming umaasa sa tagumpay, maraming umaasa sa panalo. So hindi lamang para sa akin kundi para sa ating lahat. Ayaw kong mabigo ang ating mga fans, ang ating mga kababayan. Nanatiling closed door kahit sa media ang afternoon workout ni Manny. Gusto kasi ni Coach Freddy Roach na mas makapag-focus pa ang pambansang kamao. Mula rito sa Baguio, Romel Lopez, News 5. Tumulat na ang special team ng DFA para alamin kung kailangan ng sapilitang ilikas sa mga Pinoy doon. Bago yan, nahuli sa amateur video ang ilang eksena sa nangyaring salpukan ng mga pulis at rallyista sa Manama, Bahrain. Naomi Dairit, ikwento mo. Tila nag-uusap lang isang rallyista at mga pulis sa video ito nakuha sa Pearl Square sa Bahrain. Pero makalipas ang ilang sandali, biglang pinaputukan ng parak ang rallyista. Inulit pa ito. Kaya napatumba na ang rallyista. Sa isa pang video, kitang pinagbabasag ng mga pulis ang bintana ng mga kotse sa Manama. Mula na ipatupad ang martial law sa Bahrain, 6 na ang patay, 3 sa panig ng mga pulis at